Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome dito sa Romansa Diaries. At ngayong gabi, isang mainit at nakakapasong kwento na tiyak na magpapaalab ng inyong imahinasyon ang ating tampok. Isang kwentong naglalaro sa hangganan ng pagnanasa at bawal na tukso. Ang pamagat, bawal na pagnanasa, manugang at biyenan. Sa isang tahimik na bayan, nakatira si Elena, isang magandang manugang na bago pa lamang kasal sa anak ni Mang Rodolfo. Si Elena ay hindi lamang kilala sa kanilang baryo dahil sa kanyang malambing na ngiti, kundi lalo na dahil sa kanyang kahali-hali na hubog ng katawan. Lalong higit ang kanyang dibdib na parang laging umaagaw ng atensyon ng kahit sinong makatingin. Si Mang Rodolfo, ang biyenan, ay kilala namang masungit at tahimik. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong mukha, may lihim na damdaming matagal nang bumabalot sa kanya. Hindi niya maitatanggi na tuwing nakikita niya si Elena na abala sa bahay, nakayuko habang nagwawalis o kaya'y nakahilig habang naglalaba, hindi niya mapigilang masulyapan ang malulusog na dibdib ng manugang. Isang hapon ng tag-araw, mag-isa si Elena sa kusina. Nakasuot lamang siya ng manipis na duster, pawisan, at bahagyang nakabukas ang butones sa dibdib. Dumating si Mang Rodolfo, galing sa labas. Bit-bit ang ilang prutas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Elena, kumusta? Wala bang tao? Tanong ng matanda. Sabay iwas ng tingin. Wala po, Tay Rodolfo. Si Leo nasa trabaho. Ako lang dito. Mahinhin niyang sagot, sabay punas ng pawis sa leeg. Ngunit nang yumuko siya upang iligpit ang mesa, lalong lumitaw ang kaakit-akit na kurba ng kanyang dibdib. Sandali lang, ngunit sapat para manatili iyon sa isipan ng biyenan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalapit si Mang Rodolfo kay Elena. Unay mga simpleng tulong lang, pagbuhat ng mabigat, pagkukumpuni ng gripo. Ngunit sa bawat pagkakataong yun, hindi nawawala ang mga lihim niyang sulyap sa dibdib ng manugang. At si Elena, napapansin niya ito at bagaman alam niyang mali, may kakaibang kiliting gumagapang sa kanya tuwing ramdam niya ang palihim na titig ng biyenan. Isang gabi, naiwan silang dalawa sa sala. Maingay ang kuliglig sa labas at tahimik ang buong bahay. Nakaupo si Elena, nakatapis lang ng manipis na kumot habang nanonood ng telebisyon. Dumaan si Mang Rodolfo at hindi napigilan ang mapatitig. Elena, mababa ang boses ng matanda, parang nag-aatubili. Tay Rodolfo? Sagot niya, mahina rin, ngunit ramdam ang init ng kanyang hininga. Napatitig sila sa isa't isa. Mabagal, tila hinahatak ng tukso. Lumapit ang biyenan at nang maglapit ang kanilang mga mukha, naramdaman ni Elena ang bigat ng damdamin na matagal nang nakatago. Dumikit ang kamay ng matanda sa kanyang braso, dumulas pababa at huminto sa gilid ng kanyang dibdib na natatakpan lang ng manipis na tela. Hindi na siya nakatanggi. Sa halip, pumikit si Elena. Isang sandali ng bawal na pagnanasa ang bumalot sa kanila. Mabagal, mainit, at puno ng panginginig ang bawat galaw. Hindi nila alam kung tama o mali. Ang alam lang nila, sa gabing iyon, wala nang ibang mahalaga kundi ang apoy ng kanilang nararamdaman. Ang bawat paghinga, bawat haplos ay naghalo ng kaba at pagnanasa. Unti-unting lumapat ang labi ng matanda sa leeg, sa tenga pababa, sa dibdib. Ramdam ang sabik, ang init na tila sanggol na gutom na sinusulit ang kagandahan ng babae. Walang pinalagpas na pagkakataon, parang kay bilis lahat ng pangyayari. Ngunit lahat, nakatatak lahat, ay tagpong hindi malilimutan. Sinulit nila ang gabi na parang walang katapusan. At sa wakas, nang matapos ang lahat, naghiwalay silang parehong hingal at pawisan. Walang salitang binitiwan, ngunit malinaw ang katotohanan. Sa pagitan ng isang manugang at isang biyenan,
may nabuo ng lihim na ugnayan, isang bawal na pagnanasa na hindi na mabubura. At dito na nagtatapos ang ating maikling kwento, mga mahal naming tagapakinig. Isang kwento ng init, tukso, at bawal na pagnanasa. Salamat sa inyong pakikinig at sana'y naipadama namin ang lambing at kilig ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga maiinit na kwento. Dito lamang sa Romansa Diaries.